Yo, what's up mga boss? Ayan, niluto na natin yung binili ko kanina mga boss, no? Na pusit na nilalako lang mga boss doon sa motorcycle. Umiikot lang sila sa aming barangay mga boss dito sa probinsya. So ayan, luto na yan mga boss at yun, nabili ko yan mga boss, no? 380 yung kilo. So magkano ba yung per kilo ng pusit dyan sa mga lugar ninyo mga boss? Fresh na fresh talaga mga boss, no? Malalaki, kumikintab pa yung mga balat niya. So ayan mga boss, luto na ang ating adobong pusit. So madali lang yan lutuin mga boss, simple na adobo lang. O kanina mga boss, no, pagbili ko nga ng pusit, may kasabay din akong nabiling bangus. So dalawang klase yung nilalako or binibinta niya kanina, pusit tsaka yung bangos. So bumili ako ng isang piraso. So ito na yun mga boss, sinabay ko ng pagluto, prito, biniyak ko lang. So yan, normal mga boss, no, yung mantika ng bangos na pinagprituhan natin ay doon na rin natin ginisa yung ating mga sangkap na bawang, yan, sibuyas, kamatis mga boss. Malasa na rin kasi doon natin pinirito yung ating bangus. At dito na rin natin ginamit yung kawali ng pinagprituhan natin ng bangos. At yung mantika, di na natin tinanggal at yun na rin ang ginamit natin para sa ating adobong pusit. So ayan na yung nakaiwa-hiwa na mga boss, yung pusit. Tsaka kita mo pa talaga yung itim niyang tinta. Yan nga masarap mga boss, yung tinta niya. Gisa-gisahin lang to natin mga boss, no? Yung pusit mga boss, madali lang yan siyang maluto. 2 to 3 minutes luto na po yan, kasi pag pinatagal natin mga boss, ikukunat yan siya. So mas mabilis, mas malambot siya kainin mga boss, to depende sa pagluto. So nilagyan natin yan ng bawang, yung paminta mga boss, tsaka yung dahon ng laurel. Itong magic sarap mga boss, yan ang magpapasarap. So yung dito mga boss, no, may mga gulay pa ako sa rep na talong. So depende sa inyo mga boss kung lagyan nyo ng talong o hindi. Sa akin mga boss, pwede naman. Pag nag-adobo kasi ako mga boss, no, gaya ng mga baboy, manok, inalagyan ko ng talong mga boss. So meron pa akong natira kasi naman masayang, ilagay ko na rin dito sa pagluto natin ng pusit. At least may ulam na tayo mga boss, may gulay pa tayo. So lagyan na natin ng suka, toyo, tansya-tansya na lang mga boss. Depende na lang yan kung gaano kadami yung inyong niluluto. Pati asukal mga boss, tansya-tansya na lang. Ikatapos yan, pwede nyo naman tikman. So malalaman nyo kung ano yung kulang pa doon sa mga nilagay nyong mga sangkap. So yan, after mga 2 to 3 minutes mga boss, ayan, malapit na yan. Kita nyo, in-stir fry at hinango na, hinalo-halo na natin yung ating pusit. Nilagyan ko na ng oyster sauce at nilagyan ko pa ng isang basong tubig mga boss, no, kasi gusto ng mga bata kasama natin sa bahay yung may sabaw-sabaw yung pusit mga boss. So after mga 2 to 3 minutes mga boss, medyo naglapot na nga din yung ating pusit at luto na po yan mga boss. Ayan ang ating pusit na mayroong talong, nilagyan ko may gulay na mga boss. So yung mga kasamahan ko dito sa bahay, nagtataka bakit may gulay yung ating pusit. Pag sila kasi yung nagluto, yun kasi yung nakasanayan ko doon sa ibang bansa mga boss, inalagyan ko ng gulay. Lalo doon sa Vietnam, mura yung gulay doon mga boss, kaya magsawa ka sa gulay. So ayan, hinangaw na natin mga boss, kaya ganang sinabi ko, 2 to 3 minutes ay luto na po yung ating pusit mga boss at mabilis.